Makakamit mo ang tagumpay kung hindi mo minamadali ang proseso. Habaan mo naman ang pasensya mo. Halos lahat ng tao gusto agad-agad makukuha nila ang kanilang inaasam-asam. Ayaw nilang maghintay. Madali lang silang mabagot. Pero hindi ganun ang realidad. Kahit pilitin mo man, mahihirapan ka lang. Kasi nga, hindi ganun ang realidad. Kung palagi ka lang nag-i-expect na darating ka agad ang hinihintay mo, tapos hindi dumating sa ina-expect mong petsa, ano ang mangyayari? Reklamo. Palagi kang nagre-reklamo. Sinisisi mo na ang sitwasyon. Galit na galit ka at hindi mo maiintindihan kung bakit palpak ang buhay mo. Sa totoo lang, kung gagawin mo lang ang lahat ng makakaya mo, plus habaan mo lang ang iyong pasensya, yun bang hindi ka nagmamadali? Mapapasayo rin ang gusto mo. Kung umaayaw ka na dahil lang natatagalan ka o nababagot ka na sa kakahintay ng tagumpay, parang pinutol mo na rin ang tulay. Ang tulay na dinadaanan mo patungo sa iyong tagumpay. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kapursigido, makakaranas ka pa rin ng pagsubok sa buhay. Hindi mo yan maiiwasan. Ibig sabihin, kung susuko ka na kagad dahil lang tinamaan ka ng matinding pagsubok, wala na rin ang tagumpay sa'yo. Hindi madaling sungkitin ang pangarap mo. Oo, madali lang mangarap, pero hindi madaling makuha ang pangarap. Hindi yun basta-basta na lang mahahawakan mo. Siguradong matatagalan ka muna bago mo makuha. Kaya minsan sa sobrang hirap, iniwan mo na lang ang pangarap mo sa buhay. Namumuhay ka na lang kung saan madali lang ang lahat. Tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo kung bakit nandyan ka pa rin sa sitwasyon mo. Hindi mo naman talaga gusto. Binitawan mo ang unang mong pangarap dahil hindi mo nakayanan ang pagsubok. Tapos iniba mo na naman ang pangarap mo. Hindi mo pa nga natapos ang una, lumipat ka na. Hindi po pwede yon. Subukan mo muna. Huwag kang sumuko kagad kasama ang kahirapan sa buhay. Lalo na kung may hinahabol tayong pangarap. Lalong-lalo na sa panahong ito. Puno na ang mundo ng mga nakakaingganyang mga bagay. Mas madali lang tayong lumipat ng iba't ibang direksyon. Kaya minsan, nalilito na tayo kung ano ba ang uunahin natin. Nararanasan mo na ba yan? Yung may pangarap ka nga, pero hindi mo alam kung ano ang uunahin. Alam mo ba kung bakit ka nalilito? Dahil sa dami mong kagustuhan sa buhay na pinagsabay mo. Hindi mo pa nga nakuha ang isa, may gusto ka na namang isa. Diyan papasok ang salitang kontento. Dapat makontento ka. Hindi ko sinasabi na makontento ka sa buhay na hindi mo gusto. Ibig kong sabihin, pahalagahan mo ang mga bagay na nakamit mo na. Kahit maliit lang yan, namnamin mo muna ang tagumpay na yan bago ka mag-proceed sa iba na namang kagustuhan mo. Hindi naman kita masisisi dahil talagang nakaka-impluwensya ang mga bagay sa mundo. There will always be something that looks better. Kaya nakapokus ka na lang sa bagay na yun. But don't fall for it. It's a trap. Dapat alam mo kung paano magdesisyon ng tama. Dapat ang desisyon mo ay pangmatagalan. Anong ibig kong sabihin? Yun bang nagdesisyon ka ngayon na aksyonan mo ang kagustuhan mo, tapos sa susunod na araw, hindi mo pa rin nakukuha. Mag-stick ka pa rin. Hindi yung isang desisyon lang, tapos desisyon na naman ng bago. Don't change your decision too fast. Ang taong hindi nagtatagumpay ay ang mga taong walang desisyon sa buhay. Wala ka talagang masusungkit na tagumpay kung ganyan ang kinikilos mo, kung ganyan ang ugali mo. It's hard to achieve or to attain a monumental goal, even in the best of circumstances. It takes true grit and effort. Dapat magsikap ka. You work hard and also work smart. Kung matatag ka sa pisikal, dapat kasama ang mentalidad mo. Dugot pawis ang nakasalalay sa bawat pagharap mo sa mga pagsubok sa buhay. But the problem is not in giving up on the goal that we set for ourselves. It's not so much about losing a certain amount of weight or attaining a certain level of net worth. It's more so about the impact and the legacy that you leave in this world. At kung susuko ka na ngayon, paano mo ipagpapatuloy ang mga nasimulan mo? Paano mo mahahawakan ang tamis ng tagumpay? Paano na ang pangarap mo? Paano na ang pangarap mo para sa pamilya mo? Kailangan mong maunawaan na ang pangarap natin sa buhay ay madali lang isipin, pero napakahirap abutin. Sinasabi ko ang katotohanan na yan para hindi ka umasa o magmadali. Mahirap man abutin, pero hindi ito imposible. Kung may pangarap ka, simula ngayon, dapat inaaksyonan mo na. Huwag mong ipagpaliban bukas. Paano kung bukas wala ka na? Hindi mo alam, di ba? Kung pagod ka na, pwede kang umupo, pwede kang humiga, pwede kang tumigil saglit. Pero saglit lang, hindi pwedeng magpakatamad. Para sa akin lang may mga araw man na tinatamad ako, pero iniisip ko lang palagi ang goals ko. May target ako dapat tamaan ko yun. Kaya palagi akong umaaksyon.
Wala na akong panahon sa mga walang kwentang bagay na kumakain sa oras ko. Bakit nasabi ko na hindi pwedeng magpakatamad sa buhay? Because everything is gonna take more effort than you initially think it will. Kahit anong klaseng goal ang nasa isip mo ngayon, kung susuko ka na, ibig sabihin na wala ka na ring silbi sa mundong ito. Sorry sa word na walang silbi, okay? Alam ko masakit ang dalawang salitang yan, pero kailangan mong masaktan eh. Kumpleto kang ipinanganak sa mundo, kaya hindi pwedeng magpakatamad ka lang. Yung iba nga may kapansanan, pero grabe kumayod. Nakakahiya naman sa atin, di ba? Pakiusap, huwag mong sayangin ang lakas mo. Huwag mong sayangin ang oras. Huwag mong sayangin ang pagkakataon para lang sa mga walang kwentang bagay. You didn't have it in you to work harder and longer and put more effort in than you initially thought. At ano ang masakit kung susuko ka na? Yung nabubuhay ka na may pagsisisi. Magsisisi ka dahil hindi mo pinanindigan ang pangarap mo. Yes, it doesn't feel good when you carry regret. It hurts. You will always look back with resentment on the things you could have done, or you would have done, or you should have done with your time and your life. Tandaan mo na ang buhay mo ay limitado lang. So don't waste that living life according to other people's rules. Use your remaining time to live life in your own terms and according to your rules. But to do that, you have to invest the time now and work toward your goals and don't give up so easily. Hindi ibig sabihin na madali lang ang lahat kung nag-e-effort ka na. May mga mabibigat pa rin na pagsubok na masasalubong mo sa hinaharap. Pero hindi ka dapat magpapatibag. Huwag kang magpapatalo. Okay? Lumaban ka lang ng lumaban hanggang sa makuha mo na ang tagumpay na hinahangad mo. Ang nakakamangha pa, ang tagumpay ay darating kung pagod ka na. Naiintindihan mo ba? Yun bang malapit ka na sanang sumuko, tapos may senyales na dapat ka pang lumaban, tapos nakuha mo na. Isa na ako sa mga nakakaranas niyan. Nung hindi pa ako article writer, ang dami kong pinagdadaanan para matupad ko lang ang pangarap na yon. Inaaral ko kung anong gawin. People are talking about all the pain and the turmoil of working tirelessly towards their goals. It's always at that point, when you're just about to give up, that you figure things out to achieve success. But that's understandable, because it shows the enormity and difficulty in big monumental goals. It also differentiates successful people from those that ultimately give up. Kung hindi ka man nagtatagumpay noong una, ulitin mo lang. Kung hindi pa rin, baguhin mo ang iyong strategy. Huwag mong ulitin ang parehong ginawa mo na hindi nagwo-work. Kasi ang ending niyan, same results pa rin. Baguhin mo ang iyong strategy. Look at the successful people. Ginawa nila ang lahat para matamaan ang target nila. Hindi nila binago ang goal. Binago nila ang kanilang plano ng pag-atake. If you see that one thing is not getting you there fast enough, change things up and take a different approach. Kahit ilang plano pang susubukin mo, basta't wag mo lang hayaan na mapalayo ka sa goal mo. Alam kong masipag ka. Alam kong may pangarap ka. Alam kong gusto mo yung makamit. Kaya nga sinasabi ko to sa'yo, para wag kang panghinaan ng loob. Sa totoo lang, kung na-frustrate ka na sa buhay mo ngayon, kung gusto mo nang sumuko, ito na ang tamang senyales. Napapalapit ka na. Gaya rin yan ng pag umakyat ka ng bundok. Habang papalapit ka na sa tuktok, hihilahin ka pa lalo ng gravity. Ganyan rin ang mangyayari kung papalapit ka na sa tagumpay. Mabibigatan ka pa lalo. Ulitin ko, kung na-frustrate ka na, that likely indicates that you are far closer than you think. Aminin na natin, madalas tayong napipikon sa sitwasyon natin. Akala natin, walang nangyayari sa effort natin. Pero mali pala tayo. Take a moment to step back and assess where you're at and find the things you can appreciate about what you have already accomplished and reinvigorate yourself to move forward with a renewed sense of spirit. Buksan mo ang iyong isipan. Imaginein mo na papalapit na ang pangarap mo sa'yo. Oo, madali lang sumuko. Kapag gumagawa tayo ng malaking goal, kasama na dyan ang pagod. Kung gusto mo nang sumuko, ito na ang tamang pagkakataon na ilabas mo ng nakatago mong lakas. Gamitin mo ang lakas mental. Use your mind to envision a bigger and brighter future that's awaiting you. Really close your eyes. I'm not kidding you. Close your eyes and go into a lucid state of envisioning a crazy future-based reality for yourself that's so outlandish and ridiculous that it inspires you to keep pushing forward. Iwanan mo na ang negatibo mong ugali. Yan ang mahadlang sa daan mo. Alam kong nakasanayan mo na yan, pero kailangan mong baguhin ang pag-iisip mo. Years and decades worth of habitual behavior feels comfortable because it really is. And we always want to default back to it. Bakit ba kasi naa-addict ka na sa comfort zone mo? Pwede ka namang mag-explore ah. Hindi mo ba gustong matuto ng panibagong bagay?
Gusto mo bang yan lang ang maanino sa buhay mo? Kung negatibo kang mag-isip, kung palagi na lang ganyan, wala kang mararating sa buhay. Huwag ka nang umasa na magtagumpay. Dahil wala pa akong nakikitang tao na nagtatagumpay na puro negatibo na lang nasa loob ng kanyang ulo. Wala pang tao na ganun. Get rid of those toxic habits. Sipain mo na yan papalayo. Barin mo na ang luma mong balat. Mahirap man paalisin ng toxic mong isip, pero kayanin mo. Okay? If you want to achieve your goal as badly as you want to breathe, then I promise you that you will find a way. Disiplina na lang ang kulang mo. Kung wala kang disiplina, mas mahihirapan ka. Lalo na kung malaki ang pangarap mo sa buhay. Maraming tao na ang sumuko sa laban nila. Nawawala na sila ng gana. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala silang disiplina sa sarili. If you don't have discipline, you cannot achieve anything worthwhile. Discipline is the bridge between goals and accomplishments. Yan lang naman. Alam mo, magkakaiba tayo ng kahulugan sa tagumpay. May iba, kapag may maayos silang trabaho, tagumpay na yun sa kanila. May iba din, na kapag may tirahan lang sila at may masayang pamilya, tagumpay na yun para sa kanila. Yung iba ay malaking tagumpay na sa kanila ang gumraduate. Uulitin ko, iba-iba ang kahulugan natin sa tagumpay. Pero ang tagumpay ay isang bagay na pinagsisikapang makamit ng lahat. It makes you feel proud. Ito ang nagpapa-excite sa buhay mo. At ito rin ang basihan kung may nagbago ba talaga sa buhay mo. Paano mo dinidefine ang tagumpay? Bago mo ma-define ang tagumpay para sa iyong sarili, dapat kang gumawa ng isang listahan kung ano ang tagumpay para sa iyo at kung ano ang tagumpay para sa iyong pamilya. Pagkatapos mong isulat, sundin mo yon sa mga naaaksyong hakbang na maaari mong gawin upang makamit ang tagumpay na yon. Halimbawa, kung ang iyong tagumpay ay pagkakaroon ng isang maayos na trabaho na may mataas na sweldo, kung gayon ang mga potensyal na hakbang ay mag-aral ka ng mabuti upang ikay makapagtapos para ikay maging professional. O kung para sa iyo ang tagumpay ay maging writer, kung gayon ang mga potensyal na hakbang ay maaaring mag-practice kang bumuo ng idea upang may maisulat ka. Gayon pa man, ang tagumpay ay hindi basta na lang makamit mo na wala man lang pagsisikap. Ito ay isang mindset na dapat mong gamitin upang makamit ang iyong mga layunin at lumago ka bilang isang tao. At kailangan mong magsikap para makamit yon. Walang tama o mali kung pag-uusapan ay kahulugan ng tagumpay. Pero may mga hakbang na dapat mong sundin para magtagumpay ka sa buhay. Sa videong ito, ipapaliwanag ko kung ano ang maaaring kahulugan ng tagumpay. At talakayin natin ang 10 tips upang matulungan ka sa iyong personal na paglalakbay para sa tagumpay. Number 1, dapat committed ka. Hindi ka magtatagumpay kung paiba-iba ang kilos mo. Ngayon ganado ka, bukas pagod ka na. Hindi pa pwede yon. Be committed. Through commitment, you can gain motivation to pursue success. You should make a list that includes your goal. A list that includes your level of commitment to the goal and what you are willing to do to achieve that goal. Napaka-importanting mag-focus ka sa mga goals mo. Nakatutulong na maglaan ka ng hindi bababa sa 15 minuto bawat araw upang isipin mo ang mga goal mo sa buhay. At gawin mo yon, mapapanatili nitong sariwa sa iyong isipan ang iyong layunin at siguradong makapag-focus ka ng maayos tungkol dito. Kung committed ka talaga sa layunin mo, mahalagang matiyak na meron kang makatotohanang mga inaasahan sa iyong sarili at sa mga resulta nito. Hindi yung naghangad ka ng bagay na puro ilusyon lang. Dapat ang mga goal mo ay kapani-paniwala. Kung ang mga ginagawa mo ay hindi nagbubunga pagkatapos ng mahabang panahon, dapat mong ayusin ang iyong layunin nang naaayon sa kagustuhan mo at baguhin mo ang anumang kinakailangang mga hakbang. Hindi kasi pwedeng sumubok ka ng paulit-ulit sa parehong bagay kung alam mo namang hindi na nagwo-work. Kung minsan, maaaring kapaki-pakinabang na humingi ng suporta sa iyong mga kaibigan o miyembro ng pamilya sa pagtulong sa iyo na manatili sa iyong pangarap. Minsan kasi iniiwan natin ang ating pangarap dahil walang taong nagpapaalala sa atin o nagpupush sa atin. Pero kung wala namang sumusuporta o tumutulong sa'yo, itatak mo lang sa isip mo na kung gusto mo talagang magtagumpay, kahit nahihirapan ka na, kahit naguguluhan ka na, kailangan mo pa ring sumulong. Kasi para naman to sa ikakaunlad ng buhay mo. Number 2, matuto ka sa mga pinagdadaanan mo. Sa halip na mahigpit na pagtuunan ng pansin ang mga resulta ng iyong mga nagawa, pansinin mo naman ang mga maliliit na hakbang na kinakailangan upang makamit ang tagumpay na hinahangad mo.
Kung i-allow mo lang ang iyong sarili na masiyahan sa maliliit na tagumpay, ang pag-abot sa iyong layunin ay magiging isang bagong pagkakataon sa bawat araw. At mas malamang na manatili ka sa tamang landas. Sa pamamagitan nito, matututunan mo ang mga bagong bagay at kapanapanabik na mga bagay sa iyong paglalakbay na makakatulong sa iyong paglago. Number 3, magsaya ka lang palagi. Alam kong may mga pangyayaring hindi nakakatuwa, pero parte na ito ng ating buhay. Hindi kasi tayo magtatagumpay kung hindi tayo dadaan sa masikip na daan. Kung napapagod ka na sa iyong paglalakbay, ibig sabihin na napaka-challenging ng pangarap mo. Hindi ka ba natutuwa niyan? Kung challenging ang pangarap mo, ibig sabihin, malaki ang reward mo dito. Ngayong alam mo na ang pangarap mo ay challenging, mahalaga na panatilihing magaan lang ang iyong pakikitungo sa iyong sarili. Keep your goals light and fun in order to have an emotionally positive experience and in order to keep moving forward without losing perspective. Number 4, mag-isip ka lang ng positibo. Developing a positive mindset is all about trusting yourself and trusting your ability to succeed. Kaya't napakahalagang palitan mo ang anumang negatibong iniisip mo ng mga positibo upang ma-motivate mo ang iyong sarili na patuloy na sumubok pa rin kahit anumang mga hamon ang dumating sa'yo. Isipin mo nga nung bata ka pa, hindi ka naman tumigil sa pagtayo at sa paglakad kahit ilang beses kang nadapa, di ba? Palagi kang tumatayo at palagi kang sumusulong hanggang dumating ang isang araw na natuto ka ng maglakad at unti-unti ka ng tumakbo. Napapansin mo ba na lahat ay hindi nangyayari agad? Lahat ay dumaan sa mahabang proseso. In your path to become successful, you are likely learning new things and thinking differently than before. Ang pangarap mo ay hindi mo makukuha sa isang araw lang, sa isang pawis lang, sa isang pagsisikap lang. Kailangan mo pang magsanay. Kailangan mo ng malupitang disiplina upang makamit mo ang iyong pangarap. So it is vital to think about the process positively. Number 5, baguhin mo ang iyong pananaw. Minsan sa paglalakbay mo, kailangan mo ring baguhin ang iyong pananaw. Yes, you have to change your thoughts and your perspective to turn a challenging situation into a better one. Halimbawa, kapag nababad trip ka sa araw na to, subukan mong baliktarin ang kaisipan mo. Isipin mo na ito ang kaaya-ayang araw mo. Give yourself the opportunity and the time to think about your situation using only positive language and see how much your day changes. Kapag gagawin mo lang to araw-araw, magbabago talaga ng pangmatagalan ang iyong buhay. Control your life, not the other way around. Number 6, maging tapat sa iyong sarili. Kung alam mong ang iyong ginagawa ay hindi nagbunga, kailangan mong maging matapat sa iyong sarili tungkol sa kung bakit ito nangyari. Hindi mo pwedeng baliwalain ang lahat. Hindi ka pwedeng magbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Hindi ka makakausad kung tinatrato mo lang ang lahat na parang wala lang. Matapos mong maintindihan ang lahat ng nangyari, subukan mong maghanap ng solusyon upang maitulak ang iyong sarili patungo sa tagumpay, upang mabuhay ulit ang iyong drive, upang mabuhay ulit ang iyong kagustuhan. Hamunin mo ang iyong sarili na lumabas sa iyong comfort zone. Tandaan mo to, kung hindi ka lumabas sa comfort zone mo, wala kang mararating sa buhay dahil wala kang matutunang panibagong bagay sa comfort zone. Number 7, umiwas ka sa mga distractions. Ang daming distractions sa mundo natin. Hindi tayo makapag-focus sa ating layunin dahil napakaingay na ng ating mundo. Maingay sa social media, maingay sa bahay, maingay sa kapitbahay, maingay sa trabaho. Ang nakakalungkot, napakaingay pati ang isipan mo. Lumabas ka muna saglit. Pumunta ka sa matahimik na lugar upang maiwasan mo ang mga taong nakakapagpa-stress sa'yo. Patayin mo muna ang phone mo upang makapag-focus kang muli sa mga layunin mo. Patayin mo muna ang TV. Doon ka lang makipag-connecta sa mga taong may positibong impact sa buhay mo. Now is the best time to start changing habits so that you can focus on achieving success without distractions. Number 8, magtiwala ka sa sarili mo. Alam mo, hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang pangarap mo sa ibang tao. Kahit matalik mo pa yung kaibigan, kahit mga magulang mo pa yan, kahit asawa mo pa, walang ibang tao makakapag-angat sa buhay mo. Ikaw lang talaga ang makakagawa nun. Kaya't magtiwala ka sa sarili mong kakayahan dahil ibinigay yan ng Diyos sa'yo. Your success is a thing you must do on your own. It can be beneficial to rely on others for emotional support. But just as you have your needs, your friends and family have their own as well. So it is important to hold yourself accountable to achieve your goals and to make yourself happy. Number 9, dapat may plano ka.
Hindi ka magtatagumpay kung wala kang plano sa iyong buhay. Lalo na kung wala kang aksyon. Dapat may schedule ka kung kailan mo simulan at kung kailan mo tatapusin. Give yourself challenges according to your personal calendar. Halimbawa, ang plano mo, gusto kong makapag-ipon ng 3,000 sa buwang ito. Gusto kong mag-exercise simula ngayon. Itatag mo sa kalendaryo ang layunin mo. Even if you don't achieve your goal, you will have your starting point in your calendar. And we'll see progress. If you plan your goals and track them in a calendar, you will always have proof of your progress. Having something tangible is a great motivator to keep working towards success. Number 10, huwag mong pagurin ang sarili mo. Napaka-importanting mag-focus ka sa layunin mo. Pero huwag sanang umabot sa punto na pinapagod mo na ang sarili mo. Ang kalusugan mo ang iyong pundasyon para sa iyong tagumpay. Keeping your journey productive but also fun will ensure you are motivated without overworking yourself. Kung palagi ka lang nakaupo dyan, sabay pabalik-balik na iisipin ang layunin mo, para na rin dapat talagang gawin ang mga bagay sa halip na kagustuhan mo ito. Magkaiba ang kahulugan ng dapat lang sa hangarin mo talaga. Kailangan gawin mo ang layunin mo nang hindi pinipilit kasi nakakapagod yan. Mararamdaman mo naman yan sa puso mo. Continue to learn about how much you can grow and achieve to avoid getting burned out. Alam ko, noong bata ka pa, pinangarap mong magkaroon ng amazing na buhay at gusto mong makuha ang trabahong gusto mo o negosyong pinangarap mo. Maaaring nagbago ang iyong mga pangarap sa paglipas ng taon o di kaya'y nag-iba na ang interes mo sa buhay o maaari ring pareho pa rin ang pangarap mo mula noon hanggang ngayon. Kahit anuman ang dahilan, hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. Marami na ang sumuko. Ang iba ay nawalan na ng pag-asa sa pag-aakalang nauubusan na sila ng pagkakataon o inaakala nila na napakalayo ng pangarap nila at hindi nila maabot. Kaya't nagsettle na lang sila sa buhay na hindi naman sila satisfied kasi iniisip nila na mas madaling sumuko kaysa sa habulin ang kanilang pangarap. However, settling for something other than your dreams is not the way to live your life. Kaya nga lahat ng mga life coach, naninindigan sila na hindi dapat sukuan ng buhay na pinangarap mo. Working towards your dreams can bring meaning to your life, making everything a little better. It doesn't matter what is going on in your life right now, because you can make a change at any time. Why you should never give up on your dreams? If you are not currently working toward your dreams, you must take that first step. Maraming dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko sa iyong mga layunin. Sa iyong pangarap, patuloy kang magpursige sa buhay at sumulong ka lang palagi. Tandaan mo palagi ang 10 dahilan na ito at baunin mo ito hanggang sa huli. Number 1, meron kang matutunan. Mas mabuti pang mabigo at matuto mula sa iyong mga pagkakamali kaysa sa hindi man lang sumubok. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang sumuko na lang ay takot silang mabigo, takot silang magkamali. Ngunit hindi naman masama ang mabigo. Hindi masama ang magkamali. Yan ba ang dahilan kung bakit gusto mo nang sumuko? Tandaan mo ito, okay? When you fail, you have a chance to learn and get better at what you do. Each time you try and fail, you grow a little more and you get closer to achieving your dreams. Lahat ng successful na tao ay nabigo ng maraming beses bago tuluyang makamit ang kanilang mga layunin. Dapat ka lang na magpatuloy at sumubok kang muli. Matuto ng higit pa habang nagpapatuloy ka. Kung sumubok ka lang ng sumubok, yan ang magdadala sa'yo sa lugar na pinangarap mo. Tandaan mo, mas mabuti pang sumubok at mabigo. Dahil kung hindi ka man lang sumubok, palagi kang mag-iisip kung ano ang posibleng mangyari kung sinubukan mo yun. Magsisisi ka lang dahil umabot ka na sa taong ito pero wala kang ginagawang kakaiba. The only way to avoid regret is to keep trying. Take one small step at a time. Number 2, may kabuluhan ang iyong paghahabol. Ang paghahabol sa pangarap mo ay hindi paghahabol lang sa hangin. May kabuluhan ito. Hindi lang makikita ang kaligayahan kung naabot mo na ang pangarap mo. Habang hinahabol mo pa lang ang pangarap mo, maligaya ka na. Happiness, joy, and meaning are located in the pursuit of your dreams. As you work toward your dreams, you will create memories and friendships that you wouldn't have otherwise. You will also develop skills. You will learn life lessons, and you will experience love along the way. Life is not achieving your goals, but all of the things that happen during the pursuit. Yan ang mga bagay na iyong matatandaan at pahalagahan magpakailanman. Ulitin ko,
Huwag na huwag kang sumuko sa iyong mga pangarap. Kahit na inaakala mong ang hirap nitong abutin. Hindi mo naman alam, di ba? Kung ano ang mangyayari sa paglalakbay mo. Hindi mo alam kung sa susunod ay mamuhay ka na ng isang kasiyasiya at makabuluhang buhay. Kung gusto mong pahalagahan ang hangarin mo sa buhay, dapat mong gawin ang iyong passion. Gawin mo ang passion mo. May dadagdag pa ako. Kapag hinahabol mo ang pangarap mo, nakakatulong ito sa'yo na lampasan ang mahihirap na sitwasyon. Bakit ko nasabi? Kasi inspired ka araw-araw. Your dreams give you a reason to keep going on, even the worst days. They provide you with meaning and purpose, driving you forward each day. Number 3, may nakamit kang bagay na hindi masyadong halata. Ano ang ibig kong sabihin? Yung mga maliit na bagay. Kapag kasi hinahabol mo ang iyong pangarap, hindi lang pangarap mo na yon ang karapat-dapat na ipagdiwang kung nakuha mo na. May mga maliit na bagay ka ring nadadaanan. Katulad ng kahit pagod ka, ay sumusulong ka pa rin. Di ba tagumpay na yon? Nilalabanan mo ang pagod araw-araw. Bumabangon ka para sa pangarap mo. Tagumpay na yon kahit hindi mo pinansin. There will be many small stepping stones of success along the path. Each small achievement can be observed, helping you push through to the next goal. When you celebrate your small successes this way, you will be happier. You will keep striving for the next stepping stone. And before you know it, you will have achieved your dreams. Matagal mang kamtin ang malaki mong pangarap, ang mga maliit na bagay ang magtutulak sa'yo para magpatuloy. Palakpakan mo naman ang iyong sarili sa bawat hakbang upang mas lalo ka pang makaramdam ng motibasyon at inspirasyon. Number 4, malapit ka na sa tagumpay. Hindi mo alam, di ba, na malapit ka na pala sa tagumpay mo. Sayang naman kung titigilan mo na ang nasimulan mo. Alam ko na may mga inaasahan tayong hindi darating o medyo matatagalan pa at minsan madadapa ka sa kalagitnaan. However, you cannot predict which attempt will get you to where you want to be. Keep practicing persistence until success comes because it will happen. I promise you, it will happen. Habaan mo lang ang pasensya mo. Huwag kang mag-isip na hindi yun matutupad. Matutupad yun kung hindi ka lang titigil sa ginagawa mo. Number 5, makikita ng mga tao ang ginagawa mo. Kung nakikita nila na ikaw yung tipo na nagsisikap sa buhay, may i-inspire mga tao sa'yo. Tutularan ka nila. O di kaya ma-inspire at ma-motivate ang mga anak mo. Matututo sila sa mga palaban mong kilos. Hindi mo man napapansin ang mga tao sa paligid mo, pero nakatingin sila sa pinagagawa mo. When other people see you pursuing your dreams, it will give them hope to do the same thing in their life. You can set an example for everyone in your life, encouraging them to keep going. Kung may mga anak ka, ituro mo sa kanila kung paano mangarap at kung paano sungkitin ang mga pangarap na yon. Turuan mo sila kung paano hanapin ang kanilang passion sa buhay. Kahit wala kang mga anak, kahit single ka, pwede mo ring turuan ang mga mahal mo sa buhay. Because here's the thing, if they see you doing big things, it will encourage them to take steps too. Number 6, makakatagpo ka ng mga taong katulad mo. Huwag kang sumuko dahil makakatagpo ka ng mga taong katulad mong mag-isip. Siyempre, masarap din naman makisama sa mga taong opposite ng mindset mo. Pero kailangan talaga na may kasama ka o mga kaibigan kang katulad mong mag-isip. Because when you spend time with those with a similar mindset, they will help motivate you. Kung nakapokus ka lang sa pangarap mo, siyempre magiging positibo ka rin mag-isip. Makaka-attract ka rin ng positibong mga tao. The more often you surround yourself with driven and motivated people, the better of you will be. They will support and encourage you, cheering you on with each step you take. Kung medyo nahihirapan ka na sa buhay, sila din ang aakay sa'yo. Sila ang mag-encourage sa'yo na magpatuloy ka lang. Kasi sila ang nakakaalam ng mga paghihirap mo. Kasi nga, pareho kayo ng mindset. Tutulungan ka nilang makabangon. Additionally, you can learn from those you meet on your path to achieving your dreams. They're working toward their goals too, and you can help one another out along the way. Number 7, makakatulong ka sa iyong pamilya. Di ba ito naman ang hinahangad mo? Ang makatulong sa pamilya mo? Kung magsisikap ka lang, kung lalaban ka lang para sa pangarap mo, siguradong makakatulong ka kung ikay magtatagumpay na. With a motivated mindset, it's hard not to hit milestones and do well in your career path. If you are committed to your dreams, you can ensure enough success to provide well for yourself. Tanggapin mo na lang na hindi lahat ng pangarap natin ay madali nating makuha. May pangarap na matatagalan pa bago makamit. Pero hindi ibig sabihin na imposible yun. Kung napanghihinaan ka na ng loob, tingnan mo ang mga taong umaasa sa tulong mo. Ang mga pamilya mo, tingnan mo sila. Consider what you want your life to look like in the future.
Thinking of the people that rely on you and thinking of what you want your life to look like will encourage you to chase your dreams. When you know that you want better, you will be driven to make it happen. Number 8, deserve mong mamuhay ng maayos. Isa ito sa mga dahilan na kailangan mong ipasok sa kokote mo. Deserve mo talaga ng magandang buhay. Hindi naman namimili ang buhay kung sino ang pagtatagumpayin. Tayong lahat pwede. Minsan kasi may mga taong mag-iisip na hindi sila deserving sa tagumpay na nais nila. Kaya sumuko na lang sila. Kung ito man ang iniisip mo ngayon, baguhin mo na kaagad ang iyong mindset. Kasi yung pinaniniwalaan mo ay hindi totoo. Napakabuti mo namang tao. Tumutulong ka pa nga sa pamilya mo. Di ba? Tapos sasabihin mo na hindi ka deserving? Ngayon naman ang tamang oras para magsakripisyo ka para sa sarili mo. It's time to focus on yourself and take the first step toward achieving your dreams. No matter what, you deserve to live the life you've always dreamed of. Number 9, magagamit mo ng husto ang iyong talento. Kapag may pangarap ka sa buhay, mas lalo mong mahuhubog ang iyong talento. Mas lalo mong madiskubre kung anong meron sa'yo. Your talents are usually related to your dreams. So you might as well put them to good use. Kung wala kang pangarap sa buhay, kung hindi mo hinahabol ang pangarap mo, masasayang lang ang talento na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Hindi mo magagamit. Go after what you want in life so that you can maximize the full potential of your talent. Hindi lang magagamit mo ang iyong talento, mas ma-develop mo pa ng husto. If you set goals related to your dreams, you will use your talents every step of the way. Each time you make a move, your skill set will grow a little more. Number 10, mas lalo kang tumatag. Huwag kang sumuko dahil tatatag ka palalo. O alam ko na minsan ay nakakapagod din maghabol sa pangarap natin. Kailangan ng lakas, kailangan gamitin ang ating mentalidad. At syempre pa, may mga hadlang sa ating daan. Kapag nakakaranas ka ng paghihirap, napakasarap sumuko. Di ba? Gayunpaman, kahit sobrang hirap na ng mga bagay-bagay, hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. As you work toward your dreams, you will grow spiritually, physically, emotionally, and financially. While all of this growth and change might seem intimidating, it brings with it a sense of fulfillment, purpose, and joy. Bagamat tila madaling magsettle na lang sa buhay kapag nagsimula ka ng mawala ng pag-asa, isipin mo lang palagi ang 10 dahilan kung bakit hindi ka pwedeng sumuko. Ang pag-abot sa iyong mga layunin ay ang pinaka hindi malilimutan at pinaka makabuluhang karanasang pagdadaanan mo. Marami kang matututunan, makakakilala ka ng mga bagong tao, at makakaranas ka ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Chasing your dreams allows you to create memories that you will never forget. Plus, you never know when success will happen for you. So don't give up when it doesn't happen right away. With effort and determination, your life could turn out better than you could have ever dreamed of. Hello everyone, welcome back to another video. May nag-PM kasi sa akin. Sabi niya, matanda na raw siya at feeling niya na pag-iiwanan na siya at kailangan niya daw maging produktibo. Same issue sa mga kaibigan ko. Kapag may ikinasal, tapos single pa rin sila, feeling nila na left behind na sila. Tingnan mo ang mga post ng kaibigan mo sa social media. Ikinasal na, may mga anak na, may jowa na sila. Tapos ikaw na single, ano ang feeling? Siyempre negatibo ang maiisip mo. Parang napag-iiwanan ka na ng panahon. Hindi lang yan. Kapag ang kaibigan mo ay lumipat na ng ibang kumpanya, tapos nananatili ka pa rin sa kumpanya mo, maiisip mo na napag-iiwanan ka na. So it makes sense kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Noong elementary tayo, wala tayong pake sa ganitong feeling. Noong high school, wala rin. Enjoy lang. Pagka-graduate noong high school, doon na tayo nagkanya-kanya kung saan mag-college. Doon na rin tayo nagsimulang magkumparahan ng buhay kung sino sa atin ang nasa unahan at kung sino ang nasa huli. Pagkatapos ng college, palagi nating ikinukumpara ang ating sarili. Tapos negatibo pa ang pagtingin natin sa ating sarili. Feeling natin na pag-iiwanan na tayo dahil yung iba nagtatrabaho na sa malaking kumpanya. Malaki ang sahod. Tapos may iba professional na. May mga skilled workers, may napupromote, may ikinasal, nagkaroon ng mga anak, nakapagpatayo ng sariling bahay. Pero sa totoo lang, hindi mo dapat tinitingnan ang buhay na nakabase sa panlabas ng mga bagay. I mean, hindi mo alam kung ano ang totoong buhay nila.
kung ano ang totoong nararamdaman ng mga taong nakikita mo. Maniwala ka man o hindi, lahat ng taong nakikita mo na akala mo'y nasa unahan na ay may tinatagong problema na hindi mo alam. Minsan nga ang problema nila ay mas mabigat pa sa problema mo. Marami akong kakilala na akala ko masaya na sila dahil meron na silang sariling bahay at kotse. Tapos nalaman ko na miserable pala ang relationship nila. May ganoong sitwasyon eh. Ibig sabihin, hindi pa rin kumpleto ang buhay ng tao. Kung may pera sila, hindi na pera ang problema nila. Hindi natatapos ang problema sa buhay. Mawawala lang ang problema kung patay na tayo. Ang punto ko lang, hindi natin dapat tinitingnan at ibinabase ang buhay ng iba sa kanilang mga achievements. Huwag nating sukatin ang progreso natin sa ganitong paraan. Naranasan ko din ito noon eh. Pagkatapos ng high school, kapag nakikita ko ang mga kaklase ko na nag-aaral pa hanggang nakapagtapos, na-feel ko rin na nasa likuran na ako nila. Hindi ko na sila maabot. Para bang kahit saan ako tumingin, sila ang mas nakakaangat sa akin. Tapos ako, below minimum pa ang sahod. Naitanong ko nga sa sarili ko kung anong nangyari sa buhay ko, kung bakit ako naiwan. Akala ko kasi mali ang pinagagawa ko sa buhay, kaya na-stuck ako sa mahirap na sitwasyon. Siguro wala akong plano sa buhay. Siguro mali ang pinagpukusan ko at mali ang desisyon ko. Siguro hindi ako swerte at mayaman katulad nila. Pero bigla kong na-realize na hindi ko pala kasalanan. Kasalanan ko pala kung bakit ito ang mga pinag-iisip ko. Kasi ang totoo, nilapitan ako ng isa kong kakilala at sinabing swerte daw ako. Kasi kahit maliit ang sahod ko sa pinasukan kong trabaho noon, ramdam daw niya ang saya ko habang ginagawa ko ang trabaho ko. Kita mo yan? Hindi ikaw ang may problema. Ang problema lang ay nasa ulo mo. Kung ano ang mga pinag-iisip mo. Makinig ka. Single pa ako ngayon. Wala pa akong mga anak. Nakatira lang ako sa maliit na bahay. Walang travel goals. Pero hindi na ako nakapokus dyan. Wala na akong pakialam kung napag-iwanan na ako. Bakit? Gusto ko ang buhay ko ngayon. Gusto ko ng simpleng buhay. Sapat na sa akin yan. Dapat kasi mag-focus ka sa mahalagang bagay. Hindi pwedeng doon ka lang nakapokus sa mga bagay na wala pa sa'yo. Hindi ka sasaya kung nakapokus ka sa ibang tao. Masaya na ako sa kagawa ng motivational at inspirational videos. Tapos may mga comment pa na nakakataba ng puso. Lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng tao ay nag-iisip ng negatibo, mas lalo akong gaganahan gumawa ng content patungkol sa buhay. Wala akong pake kung anong meron o wala o kulang sa akin. Sapat na sa akin na malaya ako. Walang ingay sa sarili kong mundo. Kapag walang ingay, mas masarap mag-isip ng mga plano sa buhay. Doon ko na lang pinokus ang isip ko. Minsan kasi, hindi mo nakikitang malayo na ang narating mo dahil hindi mo pinapansin ang sarili mong paglalakbay. Tandaan mo, simula ngayon, huwag mo nang ikumpara ang sarili mong buhay sa buhay ng iba. Hindi mo alam na ang taong pinagkukumparahan mo ay nagkukumpara din pala sa iba. Para matuto ka sa buhay, doon ka sumama sa mga taong tunay na masaya. Dahil tutulungan ka rin nila kung paano sumaya. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag ka nang maghangad ng mga bagay-bagay. Kasi natural lang naman na may gusto tayong trabaho. Gusto nating magkapamilya, makapagpatayo ng bahay, at iba pa. Gusto mong makamit ang mga bagay na yon dahil sa tamang dahilan, kaya natural din na mainggit o malungkot kung may nakakuha sa mga bagay na yon tapos wala ka pang nakamit sa buhay. Uulitin ko, hindi ko sinasabi na huwag kang maghangad ng mga bagay-bagay. Ang gusto ko lang ay itanong mo ito sa sarili mo kung bakit gusto mong makamit ang mga bagay na ninanais mo. Kasi kung gusto mo lang kamtin ang mga bagay na yon para lang masabi na hindi ka na pag-iiwanan, hindi yan ang tamang purpose mo sa buhay. At kung makuha mo man yon, hindi ka pa rin masaya. Dahil ginagawa mo ito para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo. Pero kung mag-focus kang i-improve ang sarili mo, lahat ng mga magagandang bagay ay maa-attract mo.